Sa unang pagkakataon, humarap sa Senado ang nakasaad na petitioner sa mga signature form para sa People's Initiative. Pero itinanggi niyang miyembro siya ng grupong nagsusulong ng charter change. May report si Ian Cruz. Pangalang Anthony Abad ang nasa signature form para sa People's Initiative para baguhin ang konstitusyon. Kanina, humarap na siya sa Senado. Itinanggi niyang miyembro siya ng pirma ang grupong nasa likod ng signature campaign. I'm really not part of PIRMA, not organizationally or a member of it. My role is really as an advisor on constitutional reform. Nasa form daw ang kanyang pangalan dahil alphabetical ang pagkakasulat ng mga petitioner. Aminado rin siyang nakapulong si Speaker Martin Romualdez at iba pang kongresista noong Disyembre kasama sina Noel Oñate, ang lead convener ng grupong pirma. It's just problematic to me because I actually have the transcript of Mr. Oñate's testimony during the last hearing, during which he said, si Anthony Abad ay kasama namin sa professional sector ng pirma. Nauna nang tinanggi ni Romualdez na sangkot siya sa bilihan ng pirma o anumang iligal na aktibidad. Nilinaw rin niyang nagbigay lang siya ng payo at walang kinalaman sa pangangalap ng pirma. Bukod sa pangangalap ng pirma, naglabas din ng pirma ng TV ad na EDSA Puera. Hiningi ng mga senador kay Oñate ang listahan ng mga donor sa ad na nagkakahalaga ng 55 million pesos pero tumanggi siyang ibigay ito. For additional information of the committee, our contributors were also invoking their right to privacy. Ibinalik na raw niya ang mahigit 27 million pesos na halaga ng donasyon sa mga donor na ayaw magpakilala sa publiko. Kinuha naman daw sa kanyang mga bank accounts ang 28 million. Nung pumasok sila sa ganitong advocacy, hindi pa dapat ready na sila and proud to say na ipinaglalaban nila itong charter change, itong People's Initiative. Nakakagulat na all of a sudden, parang hindi na sila naniniwala dun sa advocacy na pinondohan nila. Donors should reveal themselves unless talagang iba ang funder. Inusisa rin sa Senado ang kawalan ng registration ng grupo sa Securities and Exchange Commission o SEC. In fact, PIRMA no longer exists as of February 10, 2004. Is that correct? Their certificate of registration has been revoked since February 10, 2004. Since the time of their incorporation, they have not submitted any reportorial requirements with the SEC. Ayon pa sa SEC, hindi kasama sa grupong pirma sina Oñate at Abad nang isumite ang incorporation nito. Giit naman ang abogado ni Oñate, inaayos pa ang corporate registration ng pirma sa SEC pero nagsumite sila ng dokumento online. Just this February, Madam Chair. So pagkatapos lang ng hearing. Yes, Madam Chair. Multo na to. The process is, Madam Chair, we submit... Wala ng pirma, 20 anyos na. Naguguluhan lang ako, Atty. Abisada, dun sa timeline nyo eh. Nag-initiate kayo ng People's Initiative, pero hindi pa pala ayos yung documentation ng pirma nyo. It's only a registered voter that is required to file for People's Initiative. And we are hoping by the time we file the petition, baka nga po umabot na kami doon sa part na makapagbayad na ho kami. Ian Cruz, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, alamin ang State of the Nation. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa ating mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.